So hello guys, good day. Andito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog, HP Smart Tank Wireless 415. So mga Intang series, problema niya error 4 ngayon, kahapon error 3. Error 3, debug natin, carriage jump for paper jump. Buksan at titingnan sa loob kung ano ang nangyayari. So same thing procedure, torque screwdriver size T10 and lagayan ng mga screws. But before that, power off, direkta sa outlet, buksan dito. 4 na screw, same thing lang din sa mga smart tank. Pero kadalasan 4 lang to sa mga CIS system. Yung pagbukas nito 4 lang na screw. Wait, hindi makuha, walang dyo. So ang 4 na screw ay makikita nyo dito banda, 2 dito sa taas. Okay, hindi makakuha. Pabayaan na lang natin. Palitan lang pag hulog. And then ngayon, iangat nyo dito. And then, dito, huwag nyong biglain dahil meron silang flex cable ditong medyo hindi masyadong mataas or mahaba. And then, i-remove na natin. So ngayon, nakikita natin, ang problema niya is paper jam na dahil dito sa mismong papel. Ayan, nakikita nyo na ang tawag ito, nabara dyan. So ngayon, siyempre, i-remove natin yan. Hindi niya magalaw yung carriage. Diba? Papel. Napakanipis naman to. Ibasura na. Okay? So, next gagawin, i-check na lang natin dito banda sa may ilalim. Baka meron pang nakabara. Pagkatapos niyan, saka natin i-power up dahil nabuksan na naman natin to. Nabuksan ko na, hindi sagarin na natin. Since issue niya paper jam, kadalasan jam may nakabara sa ilalim. Okay? Okay. Ayan. Ano pa tayo dito? Copyright dahil sa music background natin. Sa baba, ang lakas ng kanilang sound system. Okay, dahil ito, natanggalan natin yung mainboard. Dito, since check lang natin dito banda sa mga ilalim dito, itong AC na to. Huwag muna natin tanggalin to dahil tinamad akong i-vacuum yung itong ink. Kasi pag tanggalin mo yan, aatras yan ang ink. So makarami kang tanggal kabit niyan, mataas din ang baba ng ink dito. Okay, sana makatulong. And then dito banda, basta bagong bili o bagong bukas o hindi pa nabubuksan, ikaw pang nakabukas, dito mayroon siyang wire status dito nakakabit. So tanggalin nyo lang. Yan. And then, pwede nyo na itong iangat. Dandahan. And then, diba? Meron ngang nakabara. At, ito. Ang tawag dito. So, ayan. Pina-remove na natin. Ibalik na natin ito. Simple lang. Then, balik. Sa pagkakalagay, kung paano nyo binaklas, yun din pagbalik. Delay lang naman ito eh. Diba? And then, itong pangatlo. Tatlo, balik na. Then, mainboard. Sunod na natin to. So, unahin nyo itong flex cable ng PC carriage para hindi kayo mahirapan. Saka nyo na yan ilagay yung iba pag ma-screw nyo na dahil medyo nahirapan ako dito pagbalik kung nakalock na yung mainboard. And then okay, and ito na. Balik nyo na itong mga wires. Dahan-dahan nyo lang pagbalik or precise na pagbalik. Kailangan
maganda ang lapat niya para hindi kayo magkaka-encounter ng error in the future. Maiwasan natin yung paulit-ulit na baklas balik downtime. Okay, so masyadong madaldal na ako dito. Ginawa ko lang to para mahaba nating video. Teka lang, yan tayo eh, hindi mo pasok. Then wag niyo kong kalimutan dahil ito yun ang mag-post ng paper jump pa rin. Okay na. Composition natin ito banda para maayos. Na-reset, na-restore to default na to. Ngayon, lagay na natin itong top cover, scanner at saka power. So ang pagbalik niyan, dahan-dahanin nyo lang paglagay, baka masira nyo yung flex cable. Wala pa naman tayo dito stocks at hindi naman ako nagbibinta. Downtime, siguro kayong ma-downtime, maghanap kayo sa online shopping platform at mag-waiting kayo na 7 days, kumbaga or 15 days mataas. And then power on na natin, huwag na natin patagalin, on natin. So ayun, ito ang kanyang naka-jump puller. Ito tayo banda at na-power on na natin. Makikita nyo naman naka-zero na siya. Yung ilaw dito is walang papel. Walang papel dito, walang papel na kayo. Hindi kasi walang papel na lagay dito. And then naka-on na. So antayin natin mag home position or yung talagang naka-standby mode. At saka mag-print tayo ng nozzle check. Pagkatapos mag-nozzle check natin kung maano na natin na use na kanyang quality. So huwag na natin itambay dito. Isauli na natin ito sa may-ari. Ayan. So wala na siyang error, wala na siya ring papel dito. Nalagyan ko na rin. Ito lang ang dahilan. And then i-print natin. So bakit mag-print test tayo? Una, in-isolate ko yun kung makapag-print ba, and then pagkatapos is print quality niya. I-check natin ang print quality para ma-proceed natin ng cleaning. Okay? So pag-perform yan, hold power button, cancel button, pindutin isa, and then i-release din to. So ganyan lang. Pag magbe-blink yan, nakuha natin ang algorithm, and then magpe-print yan diyan, and ma-check na natin ang kanyang print quality kung magkaka-issue ba. At the same time, makapag-print na siya. Then, itry natin din itong scanner kung gagana. Pero 100% ako dyan, gagana yan. Pero double check lang natin para hindi tayo ma-downtime at yung customer hindi balik ng balik dito. Kaka-report ng problem niya. So, ito lang yung dahilan. So, di ba? Nakapag-print na siya. Nakita nyo naman. And then, meron siyang kunting issues sa kanyang printing. So ito yun ang sinasabi ko, hindi ma-focus. Bakit kaya? On natin yung flash. Di ba? Ito. Hindi dapat ganyan siya. So sa ibaba din, malaki din pangit din ang quality kung sa direktang pagkakasabi. Okay, since goods na tayo, na-eliminate na natin yung error at nakapag-print na tayo, nakapag-check na tayo. So ang next gagawin natin dito is printhead quality issue, i-eliminate natin. So ngayon hanggang dito na lang dahil ang pinakita ko lang is paano yung error dito banda. Error 4 at error 3. And then sa print quality, marami naman akong tutorial dyan. Tingnan nyo na lang sa aking channel. Hanggang dito na lang. Favorite and tips. Magpapalam. Thank you. Bye-bye.